Good morning po muli at welcome po sa ating vlog po every day. At patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos that we are born. Born in God's grace, living in God's grace po. No, nakaraan po na pag-aaralan natin, we are born for a new beginning, we are born for freedom, and ito po ay series po, we are born to live in God's grace. So God's grace ang ating pong pinag-uusapan po ngayon. At kahapon po, meron tayong pinag-usapan na grace is unmerited favor. And grace is the enabling power of God. At ganun din po, grace is at work. So binabago tayo ng Panginoon. God's grace is at work in us. Hallelujah. Alam niyo po pa pag ang Diyos po ay nasa sa atin at gumagawa talaga ang Panginoon sa buhay po natin, we are being transformed po, transformed from glory to glory into Christ likeness po, mga kasama at mga kapatid. Sabi ng Ephesians 3:20, tingnan niyo po, sa Kanya na nakakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Hallelujah! So merong ginagawa ang Lord sa iyo at sa akin. Hindi ka ba excited niya? May ginagawa si Lord sa iyo. Hallelujah! Alam niyo, pag may ginagawa ang Diyos ng lumikha ng langit at lupa, maganda po yan. Kasi sabi po sa Genesis, everything that He created is beautiful. O yun, di ba? Ang ganda ng ginagawa ng Lord sa iyo at sa akin. At ang pangalawa dyan, hindi lamang po that we are transformed doon sa ginagawa ng Diyos na at work sa atin, yung grace niya, we are being born again. Tinatransform niya talaga tayo, binabago niya tayo in John 3:3 and verse 6 po. No? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, sinasabi kong ito, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So kailangan muna tayo ay magkaroon ng transition, transformation. Ipanganak tayo. Sabi nga po ng isang engineer sa akin, alam niyo, Pastor, mahirap ang mag-renovate. Ang kailangan gibain. Kasi mas matrabaho daw yung renovation kaysa sa di-demolish mo muna yung building o yung bahay bago mo siya tayuan na mas maganda at bago. Kasi pag nandun pa yung luma, di ba po ang nangyayari, konting revision lang, pero nandun pa rin talaga yung structure na luma. Pero ang Lord, pag nagbago po yan, talagang wawasakin niya lahat. Parang ano tayo, jar of clay. So dudurugin niya tayo at babaguhin niya tayo. Kaya alam niyo kapatid, mayroong mga pagsubok po tayong dinadanas sapagkat doon po binabago niya tayo. We are being renewed. We are being born again. At kailangan po matanggal yung luma natin pagkatao talaga. Mamatay ito totally. At para pagpasok natin ng heaven, hallelujah, mga kasama at mga kapatid, talagang tayo ay citizen of heaven na talaga, hindi tayo yung sumasalupang ating pananaw at pag-iisip. So we are being born into Christ likeness po, hallelujah. So ano po ba yan? Pangatlo po, mayroon tayong new creation in Christ pag nandun tayo sa grace ng Lord na at work po. Sabi diyan, we are new creation in Christ, 2 Corinthians 5:17, na sinabi po natin dati, kaya't kung ikaw'y nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang, wala na yung luma mong pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Hallelujah. So grace simply means that God does what we cannot do to ourselves. Ulitin natin, grace simply means that God does what we cannot do to ourselves. Ano ba yung hindi natin magawa sa ating sarili? Of course, yung magbago. Di ba po? Just like yung merong ambisyo ng paninigarilyo. So merong sinasabi sila na, although hindi ko naranasan po yan, may sinasabi sila merong tawag doon yung withdrawal period na nahihirapan yung kanilang lalamunan at kailangan nilang kumain pa ng candy, whatsoever, nahihirapan sila. Pero alam niyo po ba, meron din ako nakilala at mga tao nagsabi sa akin na meron silang bisyo ng paninigarilyo. Sabi nila when they accepted Christ and they are living in Christ po, nagkaroon talaga sila ng new creation in Christ po, no? Alam niyo po ba, sa isang iglap lamang, walang withdrawal, walang candy-candy, natanggal po sa kanila yung bisyo ng paninigarilyo, nawalan sila ng gana na magyosi po, mga kasama at mga kapatid. So, hindi po ito sa sarili nilang lakas, at ito po ay biyaya ng Panginoon. So, ganyan po kumilos ang Lord sa buhay po natin. So, tayo po ay binabago ng Panginoon. Amen? So, ready ka na ba dyan magpabago sa Panginoon? So, maging handa ka lang sa magpabago sa Lord. Number 4. Yan, meron po tayong number 1 na pag-usapan. Grace is unmerited favor. Number 2, grace is enabling power. Number 3, grace is at work. Doon sa grace is at work, meron po tayo yung mga points po dyan. We are being transformed. It is only God's grace at work that we are being transformed. Pangalawa, we are being born again. At
binabago tayo ng Lord, we are new creation in Christ. Yun po yung 3 points nun. Under the God is at work. Yun po yung grace, God is at work. So number 4, grace is a daily reality. Daily reality po ang grace. Okay, 2 Timothy 2:1 sabi dito, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Yun. Magpakatatag ka. Bakit? Bakit sinabi dito ng Timothy na magpakatatag tayo sa tulong ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus? Kasi po dumadaan tayo sa iba-ibang pagsubok. Dumadaan tayo sa iba-ibang struggle of life. Pero sabi diyan, magpakatatag ka. So, dahil sa biyaya ng Lord, ikaw na ngayon yung magde-decide magpapakatatag ka ba o hindi. Nandiyan na yung grace, nandiyan na yung regalo, nandiyan na yung biyaya. Pero kailangan mo lang mag-stand firm ka. Ano yung pinangahawakan mo? Kasi kapag may gusto tayo, marami tayong paraan. Pinangahawakan natin yung mga salita ng Diyos kasi nga gusto natin yun. Amen. Pero pag ayaw natin, ang dami na natin gawang dahilan. Amen? So, under the grace, yung grace, daily reality, letter A, grace is victory over sins. Victory over sins. So, for the grace of God teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, uprightly, and godly lives in the present age. Yan po ay makikita natin sa Titus 2, verse 11 and 12. So, it is God's grace that teaches us to say no to mga bisyo, to say no to ungodly things, to say no to sa mga temptation ng mundo, yung worldly passion. It is God's grace. And to live a self-controlled life. Yan, yung dati kang ganyan, di ba? Yung maganyan ka, mabunganga ka, di ba? So magkakaroon ka ngayon ng self-control. Ako, dami ko na pong kilalang ganyan. Through the power of God's grace, through the power of the Holy Spirit, na dati silang maganyan, ay nako, alam niyo po, nakokontrol na po nila. Yung maiinitin ng ulo, yan, nakokontrol na nila. So marami pa pong mga bagay na binabago ang Diyos sa buhay po natin. At nagkakaroon nga po tayo ng katwiran, nagkakaroon tayo ng righteousness sa buhay natin because we are now being transformed from sinful into Christ-likeness. Amen. So, walking in God's grace means we are experiencing God's power in daily circumstances. Walking in God's grace means we are experiencing God's power in daily circumstances. Hallelujah! So, habang patuloy ka, kapatid, kaya huwag kang bibitaw. Huwag kang aalis sa small group mo, huwag kang aalis sa local church mo. Magpatuloy ka. Saan ka man naroon? Sa abroad ka man, sa Pilipinas ka man. Kapatid, encourage kita. Continue walking in God's grace. Continue to walk. Magpatulong ka lagi. At sabi nga doon, magkakaroon tayo ng experience sa kanyang mga kapangyarihan sa buhay natin. We are being transformed daily, hallelujah, into Christ's character. Hallelujah. So, excited ka ba dyan sa nangyayari sa iyo? Hallelujah. At ang panglima po, this is the last na tinuturo po ng grace ng Lord. Hallelujah. At ang panglima po dyan, grace is abounding life. Ulitin ko po, grace is abounding life. This is the fifth na pwede ko pong i-share sa inyo na outline. So sabi dito, and God is able to make all grace abound to you and to me. Ooh, this is what I accept, Lord. God is able to make all grace abound to you. Sabi mo nga sa akin, abound to me. So that in all things at all times, tingnan nyo, in all things and in all times, having all that you need will abound in every good works. Yan po ay matatagpuan nyo sa 2 Corinthians 9:8. So, binibless ka ng Lord. Everything you need will be abounded, binibigay. So that para saan ba yung mga blessing na yan? Para daw makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Nang maibalik po yan, parang domino effect po kasi yan eh. Pag binigyan ka ng Lord, binibless ka ng Lord, binibless mo rin yung ibang tao, ano mangyayari sa ibang taong yon? Mabibless din sila at mabibigyan nila ng kaluwalhatian ng Diyos, di ba? Sa pamamagitan mo, biniyayaan ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, mabibless nila ang Panginoon, magpapasalamat sila sa Lord. At ganoon din, magkakaroon ng cycle uli na kung ano yung tinanggap mo, tatanggapin din nila, magkakaroon din sila ng blessing sa ibang tao. So, imagine niyo yung cycle po, no? Amen? So, kung hindi mo binigay yung blessing mo sa iba, shinare mo yung blessing mo sa iba, makakat po yun. Parang dam, di ba yung tubig sa dam?
So, nilagyan natin ng pader. So, nakat until such time lang na gusto mong buksan yung dam. Saka lang tatakbo yung tubig. Pero alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon, yung blessing niya, bless ka niya, parang alulod po yan eh. Alulod po, walang harang po yung alulod eh. Yung downspout po, no? Tuloy-tuloy lang yan. Pag umulan ng pagpapala, babagsak sa'yo at babagsak din sa iba. So, sino po ang nabibless? Marami po, hindi lang ikaw. Amen? So, our response to God is faith. Ano ba yung sinabi ni Lord? Ano ba yung diniklara niya? Ano ba yung binanggit niya? Sabi ko nga sa inyo, nalikha ang langit at lupa. Wala pong molding-molding na ganyan. Ano po, paano po ginawa ng Lord ang heaven and earth? By His word. It is written. It is being said. Sabi po dyan. At ano po ang nangyari? Nabuo. Isa lamang ang nakita kong hindi sinabi ng Diyos na mabuo ang tao, ikaw at ako. Doon ang sabi ng Genesis, kumuha siya ng alikabok at minold niya yon, ginawa niya, hinulma niya. Hallelujah. At doon hiningha niya, kaya tayo nagkaroon ng light. So ang response natin bilang mga Kristiyano ay faith. So faith is coming from hearing and hearing the Word of God. So ang challenge ko sa inyo kapatid, continue to read the Word of God, continue to go to your small group and to your local church, hear the Word of God. Hallelujah. And last verse, Hebrew 4:16, let us approach to the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. There are always circumstances na darating sa buhay po natin, struggle in life. Pero huwag kayong mag-atubili, huwag kayong lumayo kay Lord. Lapit ka kay Lord kaagad. Manalangin ka, magpakumbaba ka, Lord, help me. Sabi dito, you will receive mercy and grace to help us in our time of need. Hebrews 4:16. So, ulitin ko po, pag ating pong Panginoon ay napakamabait, maunawain, mapagmahal na Diyos, at makapangyarihang Diyos. At gayon din siya ay isang righteous na Panginoon. So gusto niya lumakad ka na may katwiran, at may kahabagan, at gayon din kapag kababaan ng loob. Sa paglapit mo, huwag kang matakot. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay mapagmahal. At sabi nga po dito, you will receive mercy. You will find grace sa iyong mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa iyong buhay ngayon. So, I hope na may natutunan ka sa ating pong topic na we are born to live in God's grace. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po na kami po ay nabubuhay ngayon hindi lamang sa aming sariling lakas, sa aming sariling kakayahan, kung hindi nabubuhay kami sa inyo pong biyaya. At sa amin pong napag-aralan na unawaan po namin ang inyo pong biyaya sa amin, Lord. Maging buhay nga po ito sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nag-aaral, Panginoon. At tunay nga, Lord, na i-apply po nila ito sa kanilang mga buhay, makita nila ang mga bagay na himala sa kanilang mga buhay, Lord. Bless everyone, Lord, indeed. Expand their territories, I pray in Jesus' name. At tunay nga, Lord God, that they will be able, Lord God, to share the blessing to others, to other people, so that they may give glory back to you, O God. Salamat po sa lahat ng ito, in Jesus' name. Amen and amen. So, maraming salamat po sa pakikinig, and God bless you all.